kamakailan. Nandyan po yung paano natin ma-maintain yung presyo, may stabilize natin yung presyo ng gasolina. Nandyan din po yung pagsisigurado na meron tayong epektibong survey and resource management system. Nandyan din po yung masigurado natin na efficient po at targeted ang pagbibigay po natin ng tulong sa mga vulnerable sector at maging pagsigurado na kahit may emergency ay hindi po naapektuhan adversely ang ating logistics at supply chain management. Ito po yung nagpapakita na ang Kongreso, hindi lang ho tayo nakatutok dun sa mas maingay na aspeto ng mga kalagayan ng bansa natin, katulad ng impeachment. Pero hindi ho natin napapabayaan din yung kabuang tungkulin natin na maglingkod sa bayan, which is, I think, a good indication of how the House of Representatives takes seriously its role, not only in the impeachment trial, but also in the overall task of governance. Anong pangamba na nagtutuon daw ng pansin ang Kongreso sa impeachment samantalang maraming problema ang bansa? Usually, nagagaling ang narrative niya sa kabila. Anong reaction niya sa sabi ng survey? Overwhelming majority ng mga Pilipinos gusto na matuloy ang impeachment at malaman kung anong ebidensya. Yan di po ang isa po sa tinitignan ng Kamara noon. Tinitignan natin na lalo na after ng clarificatory hearings, halos dumoble o trumiple ang interest. At hindi lang ho interest, yung kagustuhang malaman kung paano mariresolba itong impeachment process na sinimulan po sa House of Representatives. Ako, simple lang ho ang pananaw ko dyan. Alam ho natin na maraming problema ang bansang hinaharap natin, no? At hindi ho naman nagkukulang ang Kongreso. Pero in the scale of things, no, naniniwala tayo na ang accountability is basically very essential to the quality of governance that we have in the country. Diba? Kung hindi natin kayang panagutin ang mga nasa kapangyarihan, magiging mahirap na mapapanagot natin sila sa, for example, sa quality ng governance, sa delivery of social services. So I think that's very clear, no, na hindi ito, kumbaga, itong impeachment process, hindi ito salungat, hindi ito hiwalay sa dapat naming ginagawa bilang mga mambabatas, bilang miyembro ng Kamara. Hindi ito parang I love you more, I love you less. 'Di ba? Hindi kami kailangan mamili, 'di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon, kailangan parehong bigyan ng effort, no? Kasi in the end, ang taong bayan din naman ang kailangan natin, kumbaga, i-fulfill yung obligasyon natin sa kanila. Kahapon ba, nagbigay ng pahayag ang Pangulo na hindi pahayag, lamentation kung ano ang nangyayari sa Senado. With all this, ano po ang, siguro, kaya ano ko na lang, kasi nasa side ka ng prosecution eh. There is a thing as sub judice sa regular na korte. Doon to kung anong tawag pagka sa impeachment court. Kayo na lang po sa Tindig Pinas. Ano yung reaction ninyo na mismong ang Pangulo nagpahayag ng tila politicking is too much in the Senate, to say the least? Umaga po, una hindi po ko taga-Tindig Pinas po. Pinas. Pero, yes, apo. Pero kaibigan naman natin ng mga sinusuportahan din na yung pinaglalaban ng mga kaibigan natin sa Tindig Pinas. No? Yun na nga, no, yung tinitingin namin dito sa Bantay Senado Network na initiate ng Team Pinas ay sobrang dami ng ingay, no, na lagi nilang pinapahid na issue ng politika yan, marami pang dapat intindihin. Ang Bantay Senado, ang pinapaalala natin na talagang bantayan natin ang mga proseso na dapat gawin. No, na tarang sobra na no, na nakakaladkad na yung legislation, yung mga institusyon na dapat tinitingala ng ating mga mamamayan
Kaya ang Bantay Senado Network, tinayo natin para paalala lang na tingin lang tayo sa batas, sa konstitusyon, tsaka ano yung responsibilidad ng prosekusyon ng mga senador at mahalaga ang responsibilidad ng taong bayan. Itatanong ko sana kay Congressman Asidre, pero nirestrain ko ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng unnecessary rift sa pagitan ng mga congressmen at saka ng mga senador. Kayo ba'y umaasa na magiging patas pa? At least sa good numbers. A good number ng mga senador, considering na pinakita yung... Ako sa totoo naman ako ay naniniwala na may tiwala pa naman ako na sa kaparehong paraan na ginampanan ho ng mga miyembro ng Kamara ang aming role sa prosesong ito, ay gagampanan din naman ng mga senador ang kanilang role, no, under the Constitution to serve as the impeachment court. I don't see any reason to doubt that at the moment. Ang worry ko lang is kung sa lahat ng ingay na ito, hindi kaya ma-distract ang taong bayan. Di ba? It's really more of paano natin ma-establish yung... Kasi technically, they cannot derail it eh. We're all duty-bound. In the same way that kami sa House, we had no choice but we were bound by the constitutional process to initiate the impeachment after may nagsampa ng complaint. Ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to muddle the issue, di ba? Kasi hindi rin makakatulong sa mga kababayan natin, sa mga nanunood. Subcommittee to be chaired by Senator Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-isasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI. To siguro explain their side on the recent Ako, Senate. How would you interpret this development? Ako, I would react with caution, no? Kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate. Pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees, and then the mother committee, kumbaga, ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary, which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan, at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at marami kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman usahan ng ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo man mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka ang iniisip nila, pwedeng, sige, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that
needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So, yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Parang this appears to me na parang underhanded effort to turn the tables on the minority, di ba? Hindi And lang seize ako... the political initiative. Siguro may ganun silang dynamics sa Senate, no? Sila siguro ang makakasagot nun yung current majority at current minority. Pero kami kasi alam naman ho ng lahat na may mga akusasyon sa mga miyembro ng Kamara. At sa hapon, kung sakaling mangyari man to, tuloy-tuloy, gagampanan ng mga miyembro ng Kamara ang role bilang prosecutors, di ba? So there will always be that institutional tension that we would want to avoid at the moment, given the gravity of the impeachment trial. I don't think, no, as I've always said, lahat tayo gusto ng accountability, pero hindi mangyayari ang accountability kung uunahin natin yung politika. Hindi mangyayari ang accountability kung gagamitin natin ito to the political advantage of one group over the other. Kasi sa totoo lang, ang mas malaking tanong, pag nagsimula ng Blue Ribbon Subcommittee investigation sa Senate, sa Blue Ribbon Subcommittee, no? Ang malaking katanungan doon, sino magbibenepisyo eh? Kaninong naratibo ang mangingibabaw, di ba? So, the people we have to be very clear. And in the end, no, the shortcuts will not serve our ultimate purpose of exacting accountability, whether in the case of the flood control problem or scandal, or in the case of the impeachment. Kong, good morning po. Ang problema dun sa konsepto ng accountability, plakado siya dun sa kinakailangang makonvict yung pangalawang Pangulo. With the current dynamics sa Senado, ibig bang sabihin nito kung may problema yung mekanismo kung sakasakaling hindi magtagumpay? Ayaw kong pangunahan kung anong mangyayari sa proseso ng impeachment. Kasi katulad niya ng sinabi ko dati sa ibang interview, nung nagsisimula din kami sa House, hindi naman ganun kasigasig din ang suporta ng napakaraming congressman katulad ng numerong eventually nag-endorse. Yes, marami ang sumusuporta sa impeachment, pero marami din yung mga medyo nagdadalawang isip. Una, dahil hindi naman sila kasama nung exercise natin nung 19th Congress. 1/3 of Congress, hindi naman mga congressmen. Doong in-impeach namin siya nung nakaraang taon. Pangalawa, syempre, hindi naman natin makakaila kasi nagbabasa din naman kami ng newspaper, tinitignan din naman namin sa Facebook, ang popularidad ng pangalawang Pangulo, di ba? But the process kasi allowed us to clarify our position, especially nung nilabas na yung mga ebidensya. Doon talaga, lumabas na rin yung suporta ng mga congressman. Kasi hindi pwedeng baguhin o hindi mo pwedeng i-distort yung katotohanan na pinapakita ng mga numero ng dokumento eh. You cannot change that eh. Eventually, that became more than compelling for 200 plus, way above the expected number of the members of Congress to agree to the impeachment, to find probable cause in the impeachment of the Vice President. I expect the same for the Senate. I cannot say at the moment, I'm sure at the moment, klarado yung, sabi mo nga, yung interplay ng political dynamics.
Pero may tiwala ako that the process is so designed, no? The process is so designed na pag nailabas na yung ebidensya, nakita na ilatag ng prosecution ng kanilang kaso, in the end, magkakaroon ng pagkakataon ng mga senador na, kumbaga, timbangin kung saan dapat ang kanilang loyalty, sa politika ba o sa taong bayan. Gamitin ko lang yung May survey ng Okta. Kay Congressman pa rin po, bago kay Prof. Lumalabas po doon halos 7 sa bawat 10 Pilipino ay pabor doon sa impeachment. Ibig bang sabihin po nito, yung numero po ba na ito ay sapat para tutulan o igupo yung tangka para patayin yung proseso ng impeachment? Sa totoo lang ho, while the numbers are very encouraging, 7 out of 10 Filipinos in favor of the impeachment, and I think the number continues to be steady across the line, I would rather na ituon namin talaga sa ebidensya. It's not the popularity or the unpopularity of the opinion that should determine the outcome. It should be the evidence that should determine the outcome. Hindi lang naman ang Vice President ang nasasakdal dito eh. What is being placed on trial is our democracy. Diba? Yung katatagan ng ating mga institusyon, ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon, dapat kasama ho yun sa equation. Bagamat encouraging at to be honest, we feel validated to a certain extent, no? Pero ako personally naniniwala na mas mahalagang nakatuon tayo sa ebidensya. Let the evidence speak for itself. And let that be the basis for the outcome of the impeachment trial. Yung pong let the evidence speak, panawagan po para kanino yan? I mean, sa lahat yan. Sa lahat. Sa Senado, sa prosekusyon, sa mga taong nanonood. Alam ko kasi sa panahon natin yun, madala tayo ng mga pananaw natin sa politika, to our political loyalties, to our political interests. And we're not denying that, no? But if ever the nation would have to decide through our senators, I hope the measure is the evidence, not political loyalties. The measure should be how the process was carried out, no? Not to favor one interest over the other. Okay. So si Professor naman. Siguro dagdag lang sa sinabi ni Congressman, no, na when Octa organized that probe, ang basic question namin was not about so what was the probe's outcome? 69%, nearly 7 out of 10 Filipinos are in support of an impeachment trial. So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant because when you go down to the other probes, we asked those who were pro-Duterte why they were supporting the process. Again, it's also for accountability. They want a process to clear her name. So one side of the country is saying, let's use the process to clear her name. The other side, when you go up north, Balance Luzon, NCR, and some parts of Visayas, the perspective changes. Pananagutan, no? Okay? And this is important because ang everyday Filipino matalino nuance siya, hindi siya pro anti lang. Nakikita nila yung proseso, tama sinabi ni Congressman, as a way to move forward, no? Importanteng maintindihan natin kababayan na ang ating constitution ginawa para sa kanila, no? And the provision of the constitution that talks about impeachment talks about accountability for the people, not for political parties or political groups. So important yung sinabi ni Congressman Isidre on this. And sa Octa Research, yun nga, this study was in the first quarter. We're releasing one next week. Okay, so we're just clarifying the data. Tumaas ba yung number tumaas ba yung support for the impeachment? Bumaba ba? Okay, again, the question here is not about the outcome, convicted ba o hindi. Ang pinag-uusapan yung proseso. And 87% of our kababayans are aware of the impeachment process. Mataas ho yung awareness. Now, aware ba sila sa detalye ng kaso? Hindi po. Pero aware sila na may prosesong nagaganap. At yung proseso na to, inaasahan, and again, we have another question, i-release namin next week para sa media, ano ba inaasahan nila sa impeachment?
And what seems to be clear is the everyday Filipino wants an impeachment na tapat, okay, pantay-pantay, patas, no, at maayos, regardless of the outcome. And I was misquoted in the press yesterday. Gusto ko lang i-emphasize yung sinabi ni Congressman kasi I share the same belief, no? Na right now, the process is just starting and I have confidence that the Senate, no, in the end, will do its part, its constitutional duty, will hear the case. Whatever the outcome is, my sense of the numbers is that Filipinos will accept it as long as it is exactly that. Fair, honest, no, and orderly. So yun ang gusto ho ng ating mga kababayan, no, isang patas, maayos na paglilitis. No? And of course, gaya nga nasabi ng ating Senate President, di ba? The truth shall set everyone free. So as long as it's evidence-based, feeling ko ang mga kababayan natin will accept the process. Whatever the outcome, ha? Whatever the outcome. Basta evidence-based yan at maayos yung trial, people will accept it. Pero of course, that's assuming, of course, na magagawin ng Senate, and I believe kaya naman gawin ng Senate, yung role nila in this particular process. Yun lang. Pero sabi nyo ang data ng first quarter, 87% awareness. Out of that 87, almost 70 in favor of impeachment trial. Pero syempre, trial ang sinasabi doon sa tanong ninyo. So may kanya-kanyang pananaw yung tao eh. Kung ano yung gusto niyang maaring sa 70% na yon, naniniwala na kaya sila gusto sa trial para makitang inosente yung isa. Merong naniniwala na para makitang guilty yung isa. Ang tanong ko po sa inyo, kasi may binanggit kayo na kung ba't sinuportahan ng tao eh, tapat, patas, maayos. Patas at maayos. Opo. So, siyempre, pananaw ng tao yun eh. Mm. Value niya yun eh. Tama. Hindi ho kaya pag nakita nilang nagigipit yung kanilang idolo eh, mawawala ang kanilang pagtingin, ang paggalang doon sa impeachment. May ganyan tao eh. Kahit sabi nga nila, wala, parang pag-ibig daw yan eh. Walang mandamos. Maaari, no? Sir, maaari, no? Pero again, ang proseso ko kasi ng paglilitis, hindi naman lahat ng ating mga kababayan pamilyar sa proseso na yan. Mawawala ang emosyon dyan, lalo na pagka dinaan mo sa proseso. Ito yung ebidensya. At maganda to kasi education to para sa atin lahat. Ako naman, di ako eksperto dito. Pero pagka nakikita mo yung legal process, kasi isang prosesong legal rin ang impeachment eh. May trial rules yan. At makikita nating evidence on both sides. Kasi makikita nila na ito pala hustisya sa ating bayan. Yung taong may kaso, may chance siyang i-defend sarili niya. Tapos may ebidensya rin syempre against sa may prosecution defense. That is good for democracy kasi nakikita ng mga tao na ito yung judicialization ng ating legal process. Ng natin political process through the impeachment. Eh maganda yan kasi ma-orderly. Lalo pag orderly yan, maintindihan ng taong bayan na ito pala yung mga issues. Ito pala talaga ang katotohanan. And they'll be able to make a judgment. Pero right now, marami sa amin survey nagsasabi hindi nila alam yung detalye ng kaso. Napaka-konti pa lang ang nakakaintindi ng kaso. And the more that this process moves forward, the better informed they will be. And I'm sure, ang mga kababayan natin, and ang OCTAD, nandito pa since COVID times, nakikita namin na pag better informed ang mga kababayan natin, mas empowered sila. So, Prof, naniniwala kayo na may kakayahan na ang karaniwang kagaya namin ng mga Pilipino na mag-weigh ng pros and cons. Kaya lang, pagka, imagine, sa bansa natin, pinagtatalunan ng meaning ng fourth with. Hindi ko kaya ganun din yung karaniwang mamamayan ng definition o pag-unawa sa isang bagay ay hindi nakasandal sa kaalaman. Kung hindi nakasandal sa kung ano yung kanyang, emosyon. Pwede, no? Pwede. Pero of course, yan ang role ng media eh. Kaya nga tayo nandito, yung academe, is to explain things to our everyday Filipinos. Okay, ano yung nangyari dun sa case ngayong araw na pag-usapan, di ba? The more our kababayan, and may kumpiyansa sa ating mga kababayan, no, na yes, may mga pananaw sila. And you won't believe it kahit naman anong outcome ng impeachment ito for the side of, let's say, VP Duterte, malakas pa rin ang suporta sa kanya. This is survey data talking na. We will release this, of course, no? Kahit she will look guilty in that process, her support will not wane very much, no? There's still a very strong core of voters who are really pro-Duterte, whatever the outcome is. But a large number of our kababayans are undecided eh. So yun ang number of Filipinos who will be, in a sense,
educated, di ba? Empowered to make a decision. And here, the outcome may be convict or not convict. That's not the issue now. The issue is how our everyday Filipinos, gaya na sabi ni Congressman, will be swayed by the narratives. Kasi this will be not just a war of evidence. It will also be a war of narratives. In the end, so ang sabi nga namin sa Okta, yung impeachment is not just a constitutional process na kailangan maganap, conversion process rin po siya, parang religious process. Kasi either mako-convince ka or hindi, no? And that's also why it has to move forward. At sana maging tapat, maging maayos sa Senado. Prof, kayo nagsasabi din ng popularity, ano? Obviously, kaya naman medyo may pangamba o takot yung iba na magsalita tungkol sa isyong ito. Nakasandal naman yung paniniwalang yun na popular yung isang tao. Ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi maka-create ng o hindi makapag-mobilize ng maraming tao? Nung week na nagkakagulo sa Senado, nung namaril yung security guard ng Senado ng law enforcers, tumatawag sila ng tao para suportahan. Pero mukhang mukhang pag nag-concert yung Bini, mas marami pang pupunta kaysa dun sa, hinahanap ko yung educate us using your numerical prowess. Bakit walang dumating na mga tao para iligtas o isalbar yung kanilang mga idolo? Well, number one, siguro hindi rin natin how should I say this? It was a call at the middle of the night, no? When all of this at night. Yung timing is also an issue, no? These are details, no? But I think the broader answer would be, iba yung pananaw ng mga kababayan natin We have to believe na the everyday Filipino is intelligent. Kasi you guys are the everyday. We are all the everyday Filipinos. No? And when hindi naman tayo yung sunod-sunuran, parang sheep na pag sinabi, punta kayo dito. May mga pumunta rin naman, di ba? Pero hindi karamihan. And you have to understand that in NCR and Balance Zone, if you look at the latest surveys from Okta, sino ho nangunguna sa tandem dito? It's actually in Balance Zone and NCR, what we're seeing over the last 2 quarters is a major shift in the perspective of the country in this area. So NCR, Balance Zone, is moving away from the Duterte, leaning towards Duterte. It's not anymore neutral. So again, the data is available online and we've already given it. All you have to do is look at the regional breakdown. In NCR and Balance Zone, double-digit na ho ang lead ng opposition against the Dutertes. So here in this area, they're not as popular as they used to be. But in Visayas and Mindanao, they continue to be lalo in Mindanao, very, very popular. So well, right now, Lenny and Tulfo are extremely popular here. That hypothetical tandem. Now, whether that will happen or not is a big issue. But what it merely says, to answer your question, is in this part of the country, not only are people critical of these kinds of mass organizing, people have also taken a different view. They're not anymore neutral, they're moving towards a different perspective altogether, which is, I think, more critical. Now, will this trend continue moving forward? Hindi natin alam. Second quarter, meron tayo sa June. Okay. Prof, was there a portion in the survey that would suggest na naiintindihan talaga ng mga tao, ng mga Pilipino, ng mga respondents, yung konsepto ng impeachment? O baka naman, using yung premise ni Ariel kanina, nagiging popularity lang ito dun sa kanilang pagboto dun sa initial probes namin, mahina ho yung pagkakaintindi as far as the evidence is concerned. Now, awareness of the impeachment, they hear it on radio, they watch it on TV, they hear it discussed by their friends and family. So yun ang basic question, a basic understanding of awareness. But when you go deeper into the evidence, hindi na naintindihan yun. Which is also why, when you ask about conviction, ang dami ho undecided. They're still waiting for that evidence. Now, a part of that process has already been elaborated by the House through their own hearings, di ba? So malaking factor yun Hindi pa namin na-measure yun Ang aming survey, January, February, March lang. Natapos yung sa House noong April, no? And doon nagkaroon ng summary, ito na findings namin, ganyan. So we're still measuring that. Number 2, ang tingin namin sa impeachment is an ongoing process And yung awareness and understanding will actually heighten pag nandun na sa trial period. So just a point of note, no,
nung June last year, second quarter of 2025, 78% ang pinakamataas na support for the impeachment. Ngayon, 69%. Now, kung tumaas to, then of course, may impact, ibig sabihin yung ginawa ng House, no? In terms of raising awareness about the issue. But ultimately, this is not just a popularity issue. It's not just an issue of public opinion. It's also a legal, constitutional issue. Sana kung matuloy sa Senado to,